Sa isang maliit na barangay sa gilid ng San Jose del Monte, Bulacan, nakilala bilang Barangay Sampag-Ita, ang umaga ay karaniwang payapa. Ang mga residente ay nagbabasyan habang inihahanda ang kani-kanilang mga paninda sa maliit na talipapa. Ang mga bata ay naglalakad patungo sa eskwelahan at ang huni ng mga ibon mula sa mga kawayan sa tabi ng ilog ay nagsisilbing natural at nakakakalmang himig sa paligid. Ngunit sa umagang iyon, may kakaibang tensyon sa hangin. Isang makapal na dilaw na linyang nagsasabing precaution ang nakaharang sa pangunahing eskinita. Ang pagkukumpuni ng kalsada na proyekto ng ICDC ay nagdulot ng malaking abala. Kinailangan ng mga residente na umikot ng ilang daang metro para dumaan sa isang alternatibong daan na mas makitid at maputi. Sa dulo ng eskinita, nakatayo ang isang lola na nasa mga 75 taong gulang, si Lola Elena. Maliit ang kanyang pangangatawan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng otoridad na hindi maipaliwanag. Kilala siya ng mga kapitbahay bilang isang taong matigas ang ulo, ngunit may gininto ang puso. Kahit na matanda na, aktibo pa rin siyang nagtitinda ng mga halamang gamot at mga tradisyonal na langis na pamana pa ng kanyang yumaong asawa, na mahigit 10 taon nang pumanaw. Nang umagang iyon, bitbit ni Lola Elena ang isang bayong na puno ng mga bote ng salabat at langis ng niyog, maingat na isinakay sa kanyang lumang bisikleta. Ang alternatibong daan ay masyadong makipot para sa kanyang sasakyan, kaya't nahirapan siyang bahagya. Dahan-dahan siyang naglakad, akay-akay ang bisikleta habang maingat na tinitingnan ang bawat yapak. At sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng umaga. "Hoy, Lola! Anong ginagawa mo rito? Bawal dumaan." Isang binatang pulis na kumpleto sa uniforme at nakasuot ng itim na salamin ang matikas na nakatayo sa harap ng harang. Ang pangalan niya ay Patrolman Marco Reyes. Sa mga residente, 2 buwan pa lamang siyang nakaduty sa lugar na iyon, ngunit ang kanyang aroganteng kilos at pagiging palasigaw ay naging usap-usapan na. Palagi niyang nararamdaman na ang kanyang posisyon ay nagbibigay sa kanya ng walang hangganang kapangyarihan. Nagulat si Lola Elena, ngunit sinubukan pa ring maging magalang. "Paumanhin, iho. Dadaan lang sana ako saglit. Masyadong makitid ang kabilang daan para sa bisikleta ko." Ngunit iwinasiwas lang ni Marco ang kanyang kamay ng walang galang. "Sinabi kong bawal. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Teritoryo ko to. Akala mo ba nagbibiro ako?" Ilang mga residente na nakakakita mula sa malayo ay nagsimulang magbulungan. Alam nilang si Lola Elena ay hindi kailanman naghahanap ng gulo. Walang sinuman ang nangahas na lumapit dahil kilala si Marco sa pagiging mainitin ang ulo. Huminga ng malalim si Lola Elena at isinandal ang kanyang bisikleta. "Iho, kailangan ko lang talagang makadaan. Itong mga paninda ko, kailangang maihatid. Maraming customer ang naghihintay." Umismid si Marco at lumapit, sinipa ang gulong ng bisikleta, kaya tumagilid ang bayong at ilang bote ang nahulog at nabasag. Ang matamis na amoy ng luya at ang langis ay kumalat sa maalikabok na lupa. "Sinabi ko nang hindi pwede. Ang kulit mo rin, ano? Pwede kitang tiketan sa paglabag sa utos ng pulis." Tinitigan ni Lola Elena ang mga basag na bote sa lupa, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. May kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding katatagan. "Huwag kang bastos, iho. Hindi mo dapat sinisira ang pag-aari ng isang matanda. Pwede ka namang magsalita ng maayos." Ngunit sa halip na matauhan, lalo pang nagalit si Marco. Hinilan niya ang braso ni Lola Elena ng malakas. "Sinabi kong umalis ka. Ang hirap mo bang intindihin ang utos ng pulis? Huwag mong hintaing uminit ang ulo ko." Ilang residente ang napasinghap nang makita ang ginawa niya. "Nako, matanda na si Lola Elena," bulong ng isa. "Kuya, pulis ka pa naman, huwag kang bastos," sigaw ng isang babae. Sinagot sila ni Marco ng sigaw. "Manahimik kayo. Walang humihingi ng opinyon ninyo." Napasuray si Lola Elena, ngunit muli siyang tumayo ng tuwid. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang tingin niya ay nanatiling kalmado. Sa parehong sandali, isang grupo ng mga kabataan mula sa Sangguniang Kabataan, SA, ang dumaan para tumulong sa proyekto sa kalsada.
Huminto sila nang makita ang kaguluhan. Isa sa kanila, si Adrian, ay bumulong, "Nako, yung bagong pulis na naman, nagagalit. Bakit kay Lola Elena pa?" Ngunit sila man ay nag-atubiling kumilos, takot na mapagbintangan na lumalaban sa otoridad. Muling dinuro-duro ni Marco ang mukha ni Lola Elena. "Kapag nagmatigas ka pa, ay dedetin na kita ngayon din. Nasaan ang DE mo? Bilis!" Inilabas ni Lola Elena ang kanyang luma at kupas na senior citizen ni mula sa kanyang pitakang tela. Nang abutin ito ni Marco, tinulak niya ang balikat ng matanda hanggang sa halos matumba ito. Ang mga residente ay lalo nang nagitingit. Nagkatinginan sila. Ang ilan ay ikinuyom na ang kanilang mga palad, ngunit nanatili ang takot na kumilos. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nangyari. Si Lola Elena, kahit maliit at tila marupok ang katawan, ay hindi bumagsak sa lupa. Tila sinipsip niya ang lakas ng tulak ni Marco at pinanatili ang kanyang sarili sa isang napakatatag na tindig. Ang kanyang galaw ay napakabalanse, napakatumpak, tulad ng kilos ng isang taong sinanay sa loob ng maraming taon. Napaatras si Marco ng kalahating hakbang, kumunot ang kanyang noo sa pagkalito. "Teka, bakit hindi siya natumba?" bulong niya sa sarili. Ang mga residente ay natahimik din. Sa ganitong edad, sino man ay siguradong bumagsak na. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa mundo ng lahat. Ang kamay ni Lola Elena, sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, ay humawak sa pulsuhan ni Marco. Hindi ito para umatake, hindi para lumaban. Para lamang mapanatili ang kanyang balanse. Ngunit ang hawak niya ay matatag, eksakto at may kontrol. Naramdaman ni Marco ang kakaibang diin sa isang pressure point. "Aray! Bitawan mo ko! Ang sakit! Anong ginagawa mo?" Ang pagkakahawak ay saglit lamang, pagkatapos ay binitawan din. Nanatiling kalmado si Lola Elena, malumanay ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago, naging matalas na parang talim. "Iho, ang ginawa mo kanina ay mapanganib para sa isang matanda. Dapat matuto kang magtimpi." Natahimik si Marco. Namula ang kanyang mukha, pinaghalong hiya, galit at pagtataka sa kung ano ang nangyari. May isang residente na bumulong. "Narinig ko dati, yung yumaong asawa ni Lola Elena, sikat na arnisador daw yun noong araw." Sumagot ang isa pa, "Nga. Sabi nila, tagapagsanay din daw yun ng mga pulis bago magretiro." Ang bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy, at si Marco ay nagsimulang kabahan. Samantala, inayos ni Lola Elena ang kanyang bisikleta at ang mga natirang bote. Ang mga basag na bubog ay nagkalat sa lupa, ngunit matyaga niya itong nilinis. Ang ibang mga residente ay nagsimula ng tumulong ng walang nag-uutos. Ngunit si Marco, na pakiramdam ay gumuho ang kanyang otoridad, ay lalo pang nagalit. "Naglakas loob ka talagang ipahiya ako sa harap ng maraming tao. Pwede kitang ipakulong kung gugustuhin ko." Sumigaw ang mga residente bilang pagtutol, ngunit sumugod pa rin si Marco. Aabutin na sana niya ang kwelyo ng damit ni Lola Elena. Ngunit nang malapit nang dumapo ang kanyang kamay sa balikat ng matanda, gumalaw si Lola Elena. Hindi siya umatake, hindi nanuntok. Itinagilid lamang niya ang kanyang katawan ng bahagya habang hinahawakan ang pulsuhan ni Marco para umiwas. Isang galaw na pino, magaan, ngunit napakatumpak. Isang galaw na tanging mga dalubhasa sa tradisyonal na sining ng pagtatanggol ang nagtataglay. Nawala ng balanse si Marco at kusa siyang bumagsak sa lupa. Ang mga residente ay sabay-sabay na napanganga. Ngunit ang pinakanakakamangha ay ang ekspresyon ni Lola Elena. Walang galit, walang sigaw, walang pagmamayabang. Sinabi lamang niya sa isang payak na tono, "Ang arnis ay hindi para sa karahasan, iho. Huwag mong abusuhin ang uniforme mo." Bumangon si Marco na pulang-pula ang mukha. Hindi malaman kung dahil sa hiya, galit, o pagkalito kung bakit siya natalo ng isang matandang babae. Sumigaw siya, "Tama na. Tatawag ako ng ibang pulis. Mananagot ka sa ginawa mo." Ngunit bago pa niya makuha ang kanyang radyo, isang puting sasakyan na may logo ng IHK ang huminto sa likuran niya.
Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking may bigote, nasa mga 50 taong gulang, kagalang-galang, at nakasuot din ng uniforme ng pulis. Ngunit may mas mataas na ranggo, Police Lieutenant Colonel. Agad nagbulungan ang mga residente. Si Hepe Santos yan. Ang hepe ng presinto. Nalunok ni Marco ang kanyang laway. Sir. Lumapit si Police Lieutenant Colonel Benigno Ben Santos. Pinagmasdan niya ang mga basag na bote, ang nagkakagulong mga residente, at ang mukha ni Lola Elena. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Patrolman Reyes, anong ginagawa mo? At mula roon, nagsimulang uminit ang lahat. Simula nang maganap ang insidente sa eskinita ng Barangay Sampaguita, nagbago ng husto ang lahat. Ang pangyayari sa pagitan ni Patrolman Marco Reyes at Lola Elena ay mabilis na kumalat. Isang residente ang palihim na nakapag-video ng lahat, at sa loob lamang ng ilang oras, ang clip ay naging viral sa social media. Ang hashtag na Pulis Lola ay nagtrending, at ang kwento ay naging laman ng mga usapan sa mga tindahan, sa poso, at maging sa bulwagan ng barangay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay naganap mismo sa pagkatao ni Marco. 3 araw matapos ang insidente, bumalik si Marco sa kanyang pwesto sa Barangay Sampaguita. Ngayon, wala na siyang suot na salamin at nawala na rin ang aroganting tindig. Ang kanyang uniforme ay nananatiling malinis, ngunit ang kanyang mukha ay mas palakaibigan. Nang may dumaang isang matandang lalaki sakay ng isang lumang motorsiklo na maingay ang tambutso, hindi na siya sumigaw tulad ng dati. Sa halip, sinabi niya, "Tay, medyo malakas po ang tambutso niyo. Baka po makadisgrasya kapag maraming tao. Kung may oras po kayo, padaan nyo na rin sa talyer para mas ligtas." Tumango ang matanda habang nakangiti. Karaniwan, sisigawan siya o baka tiketan pa. Ngunit ngayon, ibang tono ang kanyang narinig. Maging ang mga batang dati takot sa kanya ay nagsimula ng lumapit. Umupo sila malapit sa kanyang pwesto at nagtanong, "Kuya Pulis, bakit po kayo natumba noon? Totoo po bang magaling sa arnis si Lola Elena? Ang bait niya na po ngayon." Pilit na ngumiti si Marco, namumula ang kanyang mga pisngi. Mga bata. Marami nang natutunan si Kuya Pulis. Bawal na magalit. Dapat magalang. Utos yan ni Hepe. Nagtawanan ang mga bata. Ngunit ang pagbabagong iyon ay hindi naging madali. Sa loob ng presinto, ilang kasamahan niya ang banayad siyang inasal. May isang tumapik sa kanyang balikat at nagsabi, "Wow, ang galing mo, pare. Nagpapaturo ka na raw sa lola ngayon, ah." Dagdag naman ng isa, "Ingat ka, baka gawin kanyang disipulo ng arnis." Bagamat biro ang tono, naramdaman ni Marco ang sakit sa bawat salita. Gusto niyang magalit, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang sinabi ni Lola Elena. Ang lakas ay wala sa malakas na boses, kundi sa pusong malinis. Pinili ni Marco na manahimik at magbago. Nakita ito ni Hepe Santos mula sa malayo. Isang tanghali, tinawag niya si Marco sa kanyang opisina. "Reyes," sabi niya, "alam kong inaasar ka. Pero tandaan mo, ang pagbabago mo ay isang malaking hakbang. Huwag mong hayaang ang mga biro ang maging dahilan para umatras ka." Tumango si Marco. "Opo, sir. Gusto ko pong maging isang pulis na tunay na nakakatulong." Ngumiti si Hepe Santos. "Ipagpatuloy mo. Ipinagmamalaki kita." Isang hapon, lakas loob na binisita ni Marco ang bahay ni Lola Elena. Simple lang ang bahay, gawa sa kahoy, na may maliit na hardin na puno ng mga halamang gamot. Nang kumatok siya, isang malumanay na boses ang narinig niya. "Tuloy ka, iho." Bukas ang pinto. Pumasok si Marco na kinakabahan. Nagbibilad si Lola Elena ng luya at luyang dilaw sa isang malaking bilao. Umiti siya nang makita si Marco. "Iho, anong kailangan mo?" Yumuko si Marco. "Lola, naparito po ako para magpasalamat at humingi ng pahintulot. Kung pwede po, gusto ko sanang matuto mula sa inyo." Tinaas ni Lola Elena ang kanyang kilay. "Matuto ng ano? Paggawa ng salabat?" Lumunok si Marco. "Hindi po iyon, Lola. Gusto ko pong matutunan ang tungkol sa kapayapaan ng loob.
kung paano po kayo naging napakapasensyosa sa isang taong tulad ko. Marahang tumawa si Lola Elena, isang tawang nakakakalma. Iho, hindi yan isang kaalaman na pinag-aaralan. Bunga yan ng mahabang buhay, ng mga karanasan, ng pagbagsak at pagbangon, at ng mga nawala sa buhay. Tumingin siya sa larawan ng kanyang yumaong asawa sa dingding. Laging sinasabi ng yumaong asawa ko, ang tunay na malakas ay hindi yung kayang magpabagsak ng iba, kundi yung kayang magtimpi kahit may pagkakataon siyang gumanti. Matagal na natahimik si Marco. Lola, sabi niya sa wakas, pwede po ba akong dumalaw paminsan-minsan para matuto, o kahit para tulungan lang kayong magbuhat ng mga gamit? Tinitigan siya ni Lola Elena ng may pagmamahal. Siyempre, iho. Bukas ang bahay na ito para sa sinumang gustong matuto ng kabutihan. Ngumiti si Marco. Isang malaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Ang pagbabago ni Marco ay nagdulot ng kaginhawaan sa mga residente. Isang araw, si Adrian at ang kanyang mga kasama sa SE ay nag-organisa ng isang clean-up drive para linisin ang maliit na estero sa likod ng barangay. Inimbitahan nila si Marco na sumali. Noong una, naiilang si Marco. Bihira ang pulis na sumasama sa mga gawain ng komunidad. Ngunit dumating pa rin siya, nakasuot lamang ng itim na t-shirt na may nakasulat na eh. Nagbiro ang mga kabataan. Wow, ang pulis ngayon, kasama na sa pagbunot ng damo. Tumawa si Marco. Ngayon, hindi ako pulis. Isa akong residente ng barangay Sampaguita. Nagtawanan ang lahat. Habang nagtatrabaho, hindi nag-atubili si Marco na bumaba sa estero, pulutin ang mga basura, at magbuhat ng mga mabibigat na sako. Nakihalubilo siya sa mga residente ng walang anumang harang. Ilang mga nanay ang lumapit, Sir Marco, kain muna kayo rito. Heto, pandesal at kape. Tinanggap niya ito ng may malaking ngiti. Palihim, ipinagmamalaki ng mga residente na mayroon silang pulis na hindi lamang nagpapatupad ng batas, kundi bahagi na rin ng kanilang komunidad. Ngunit, hindi lahat ay natutuwa sa pagbabago ni Marco. Sa gilid ng kalsada, isang lalaking nakaitim na jacket ang madalas na nakikitang nagmamasid kay Marco mula sa malayo. Matigas ang kanyang mukha, matalas ang mga mata. Hindi siya taga-barangay at hindi pa kailanman nakita roon. Isang hapon, nagtanong ang lalaki sa may-ari ng isang sari-sari store, anong pangalan ng pulis na iyan? Marco po, sagot ng tindera. Tumango ang lalaki na parang may kinukumpirma. Siya yung nakaaway ng matanda, di ba? Tumango ulit ang tindera. Umiti ang lalaki, isang ngiting hindi komportabling tingnan. May tinatago sa likod ng kanyang mga mata. Nagtanong ang tindera, kilala niyo po si Sir Marco? Umiling ang lalaki. Hindi pa. Pero malapit na. At umalis na siya. May kung anong nag-iwan ng kaba sa mga residente. Ilang araw ang lumipas, muling ipinatawag ni Hepe Santos si Marco. Reyes, sabi niya habang isinasara ang isang makapal na folder sa kanyang mesa, nakatanggap ako ng ulat mula sa headquarters. Kinabahan si Marco. Anong ulat po, sir? Tungkol ito sa nakaraan mo. Lumunok si Marco. Alam niyang may lalabas na issue. Binuksan ni Hepe Santos ang folder at tinitigan si Marco. Nasangkot ka sa isang engkwentro laban sa isang grupo ng mga siga sa dati mong presinto sa Maynila, tama? Iyon ang dahilan kung bakit ka inilipat dito. Yumuko si Marco. Opo, sir. Tama po. At hinahanap ka pa rin ang grupong iyon. Natahimik si Marco. Huminga ng malalim si Hepe Santos. Reyes, hindi ko nabubuksan pa ang nakaraan. Pero kailangan kong malaman, ligtas ka ba? Marahang umiling si Marco. Sa totoo lang po, sir, hindi ako sigurado. Hinimashimas ni Hepe Santos ang kanyang baba. Kung ganon, kailangan nating mag-ingat. Ayokong madamay ang barangay na ito. Natigilan si Marco. Ayaw niyang madamay ang barangay Sampaguita, lalo na si Lola Elena, dahil sa kanyang nakaraan. Mag-iingat po ako, sir, sabi niya. Ngunit tinitigan siya ni Hepe Santos ng may diin. Hindi sapat yan. Simula bukas, ililipat kita sa pwesto malapit sa barangay hall. At pansamantala, huwag kang uwi mag-isa.
Maglalagay ako ng ibang pulis na magbabantay. Tumango si Marco na maihalong pagsisisi. Samantala, naramdaman ni Lola Elena ang pagbabago sa hangin. May napapansin siyang mga dayuhang naglalakad-lakad sa eskinita. Wala silang binibili. Nagmamasid lang. Isang hapon, habang inaayos ni Lola Elena ang mga bote sa kanyang munting tindahan, lumapit ang lalaking nakaitim na jacket. "Lola, nagtitinda po kayo ng gamot?" tanong niya. "Iho, may hinahanap ka ba?" sagot ni Lola Elena. Matagal siyang tinitigan ng lalaki, masyadong matagal, na para bang may sinusuri. "Kilala niyo po si Marco, yung bagong pulis?" Huminga ng malalim si Lola Elena. "Iho, madalas siyang tumutulong sa akin dito." Pagkatapos ay nagtanong siya pabalik, "Bakit, may maitutulong ba ako?" Umiti ng bahagya ang lalaki, isang ngiting may bahid ng pagbabanta. "Wala po, Lola. Gusto ko lang malaman kung gaano kayo kalapit sa isa't isa." At umalis siya nang hindi bumibili. Nang papalayo na ang lalaki, ang ihip ng hangin ay tila mas naging malamig. May panganib na hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Matagal na nakatayo si Lola Elena. Ang kanyang dating pakiramdam, ang pakiramdam na natutunan niya sa pag-aalaga sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon, ay nagsasabing, hindi ito ordinaryong tao. At alam niyang may paparating na bagyo. Ang video ng insidente sa Barangay Sampaguita ay lumikha ng malaking alon sa buong bansa. Ngunit nang inakala ng lahat na magsasampa ng kaso si Lola Elena, isang hakbang na mas matalino ang kanyang ginawa. "Hepe, ayokong makita ang isang binatang nasisira ang buhay dahil sa isang pagkakamali," sabi ni Lola Elena nang dumating ang mga investigador mula sa Internal Affairs Service sa kanyang bahay. "Ang gusto ko lang ay matuto siyang rumispeto." Ang kanyang paninindigan ay ikinahanga ng lahat. Sa isang henerasyong madaling magalit, ipinakita ni Lola Elena ang isang kapanahunan ng pag-iisip na bihira na lang makita. Ngunit kailangan pa ring iproseso ng ang kaso. Ang video ay kumalat na, at kung walang malinaw na aksyon, ang imahe ng buong institusyon ay masisira. Sa opisina ng hepe sa San Jose del Monte, nakayuko si Patrolman Marco Reyes. Ang kanyang uniforme ay pansamantalang tinanggal at nakasabit sa kanyang upuan. Maputla ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata dahil sa hindi pagtulog. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng araw na iyon, kung paano niya naramdaman na siya ang pinakamakapangyarihan, kung paano niya sinigawan ang isang matandang babae na walang ginagawang masama. At higit sa lahat, ang sandaling tila tumama siya sa isang pader na bakal nang subukan niyang saktan si Lola Elena. Pinagtawanan ka ng mga tao. Pinagalitan ka ng iyong mga nakatataas. Ang pangalan mo ay kumalat na sa internet. Nalaman pa ng iyong mga magulang bago mo pa man maipaliwanag. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Sumisikip ang kanyang dibdib. "Bakit ako naging ganito katanga?" bulong niya. Tinitigan siya ng matagal ni Hepe Santos. "Reyes, alam mo ba kung ano ang problema mo?" "Hindi ko po makontrol ang galit ko, sir." "Hindi lang yan," huminga ng malalim si Hepe Santos. "Inakala mo bang ang uniformeng iyan ay nagpapataas sa iyo, kaysa sa mga taong dapat mong protektahan? Nakalimutan mo na sila ay hindi mo kaaway." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang malaking bato. Gusto niyang sumagot, ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Makalipas ang 2 araw, sa utos ng sinamahan si Marco patungo sa bahay ni Lola Elena para sa isang formal na paghingi ng tawad. Bago pumasok, matagal na nakatayo si Marco sa harap ng simpleng bakod na kawayan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot na mapagalitan, kundi dahil sa matinding hiya sa sarili. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Lola Elena na may mainit na ngiti, isang ngiting hindi inaasahan ni Marco. "Iho, pasok ka." Nagtimpla ako ng salabat. Halos hindi makapaniwala si Marco. Yumuko siya, nanginginig ang boses. "Lola, patawad po. Sobra po ang ginawa ko. Lubos po akong nagsisisi." Tumango si Lola Elena at tinapik ang upuang kahoy sa tabi niya. "Maupo ka muna. Mukha kang pagod."
Pagkaupo ni Marco, inihain ni Lola Elena ang mainit na salabat at ilang piraso ng puto. Walang galit, walang masasakit na salita. Sa halip, ang katahimikan sa paligid ang lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Lola, noong araw na iyon, hindi ko po alam kung ano ang nasa isip ko. Parang sinapian po ako ng galit, mahinang sabi ni Marco. Tinitigan siya ni Lola Elena ng may pag-unawa. Tao ka lang, iho. Ang tao, nagkakamali. Ang mahalaga, gusto mo bang itama ang pagkakamaling iyon? Tumango si Marco, nagluluha ang kanyang mga mata. Pangako po, Lola. Magbabago na po ako. Sa wakas, naglakas loob si Marco na itanong ang bagay na bumabagabag sa kanya. Lola, pwede po magtanong. Bakit po parang walang epekto ang ginawa ko sa inyo noon? Marami pong nagsasabi na may anting-anting daw po kayo. Napatawa ng bahagya si Lola Elena. Anting-anting? Ano ka ba, iho? Isa lang akong matandang nagtitinda ng mga halaman. Ang dahilan kung bakit ka tumalsik ay simple lang. Ang taong puno ng galit ang puso ay laging matatalo ng isang taong may mabuting hangarin. Hindi kita nilabanan, iho. Tumayo lang ako ng matatag. Nang sinubukan mo akong saktan, ang sarili mong katawan ang nawala ng balanse. Hindi dahil sa may kapangyarihan ako, kundi dahil mali ang iyong intensyon. Ang paliwanag ay simple, ngunit ito ang pinakamabigat na sampal na natanggap ni Marco sa buong buhay niya. Matapos ang insidente, inilipat muna ng AKE si Marco sa Public Assistance Desk. Hindi ito parusa, kundi isang pagkakataon para matuto siyang maglingkod sa mga tao nang walang kapangyarihan. Ang kanyang mga araw ay napuno ng pagtulong sa mga matatanda na mag-fill up ng forms, pag-asiste sa mga magulang na mag-file ng report, at pagtawid sa mga lola sa harap ng presinto. Sa kanyang mga tungkulin, madalas siyang makarinig ng mga komento. Uy, ito yung pulis na viral. Nagbago na, kuya. Mabuti naman. Siya yung sa video, di ba? Pero ang bait na niya ngayon. Ang mga komento ay minsan ay masakit, ngunit ito ang nagtulak sa kanya na magpatuloy sa pagbabago. At ang pagbabago ay naging totoo. Nakita ng mga tao ang kanyang pagiging magalang, mapagpasensya at mapagkumbaba. Isang hapon, muling bumisita si Marco sa bahay ni Lola Elena. Hindi na bilang bahagi ng investigasyon, kundi bilang isang bagong kaibigan. Nagdala siya ng ilang gulay at tinapay. Lola, dumaan lang po ako. Tinitingnan ko lang po kung malusog kayo. Malapad na umiti si Lola Elena. Para nakitang tunay na apo. Halika, iho. Mainit pa ang salabat. Umupo sila sa beranda habang dinadama ang malamig na hangin ng hapon. Tinitigan ni Lola Elena si Marco ng may pagmamalaki. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mas payapa ka na, iho. Natagpuan mo na ang isang lakas na mas mahalaga kaysa sa lakas ng katawan o ranggo. Ano po yun, Lola? Tanong ni Marco. Ang lakas na magtimpi. Yumuko si Marco. May init na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan ninyo, Lola. Hindi mo kailangang bumawi. Maging mabuti ka lang na pulis. Sapat na iyon. Ang kaso ni Marco ay natapos ng walang mabigat na parusa, ngunit may masusing pagsusuri, behavior coaching, at tala sa kanyang record. Maraming residente ang sumuporta sa desisyon dahil nakita nila ang tunay na pagbabago sa kanya. Isang video kung saan pareho silang nagpapatawaran ni Lola Elena ay naging viral din. Ngunit ngayon, ang pagiging viral nito ay nagdala ng kapayapaan, hindi galit. Ang mga komento ng publiko ay nagbago mula sa paninira patungo sa paghanga sa katapangan ni Marco na aminin ang kanyang pagkakamali. At higit sa lahat, nagsimulang mas rumespeto ang mga tao sa mga pulis na nagpapakita ng kababaang loob. Ang kwento ni Lola Elena at Marco ay nag-iwan ng isang malalim na aral. Ang karahasan ay hindi kailanman solusyon. Ang kayabangan ay magpapabagsak lamang sa iyo. At ang isang pusong malinis ay palaging mas malakas kaysa sa isang pusong puno ng galit. Si Lola Elena ay hindi isang taong may pambihirang kapangyarihan. Siya ay mayroong karunungan, isang bagay na mas bihira at mas mahalaga. At dahil doon, ang kwentong ito ay nagtapos